Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Kapatid Avenage. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Naiintindihan ko kung sakaling sumalungat sa mga nababasa sa libro ang ilang bagay na aking sasabihin, sapagkat noong mga nakaraang video natin ay pinaliwanag ko na nang maupo sa pwesto si Cory Aquino noon ay pinabago niya at ipinaiba ang mga history books ng ating bansa at ipinapalabas na si Marcos ang masama at ang kanyang asawa na si... Totoo yun mga kaibigan. Sa libro na yun noon, naalala ko elementary ako noon, yun lagi ang laman ng libro na sinasabi ng teacher. Ang mga Marcos daw ang mga masasama. Diba? Yun yung mga tinuro ng mga Aquino nung araw mga kaibigan, nung sila pa yung nakaupo. Kaya dapat sa panahon dapat ngayon, dapat baguhin yung history na yan kasi hindi naman totoo si Madam Imelda Marcos at ang tunay na bayani kuno ay ang mga Aquino. Kasabwat pa ang ilang mga pahayagan at istasyon ay pinagtulungan nilang pasamain ang imahe ng mga Marcos sa nagdaang mga taon. Pero kung pag-aaralan nating mabuti ang kasaysayan, ay mapagtatanto natin na naging dakila ang kalagayan ng Pilipinas noon sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, at ang tunay na napabagsak ng ating ekonomiya ay walang iba kundi si Cory Aquino. Si Ferdinand E. Marcos ang pinakamahusay, pinakamatalino, pinakadisiplinado, pinakamatapang, ang pinakatotoong Pangulo ng mga Pilipino sa buong kasaysayan. Ipinapatupad niya ang batas militar dahil sa pagmamahal sa demokrasya at sa kanyang minamahal na bansa. Nagsimulang hindi makontrol ang Pilipinas dahil sa impluensya at pag-alsa ng komunismong grupo sa ating bansa. Ang tanging paraan lamang upang maibalik ang disiplina at maisagawa ang kanyang mga plano ay ang batas militar. O kapatid, tama ang iyong narinig. Para siya isang ama na dumidisiplina sa kanyang anak upang hindi sila maging mapang-abuso. Ngunit mahal ni Marcos ang mga kababayan niya at nais niyang lumaking matagumpay ang bansa natin. Alam mo ba na number 2 tayo sa Asia sa panahong iyon? Na isa sa pinakamahusay na ekonomiya at pinakamahusay na militar. Kung hindi pinatupad ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang martial law, ay marahil ay isang komunista na ang bansa natin ngayon at mas masahol pa siguro tayo kaysa North Korea ngayon. Naalala ko yung sinasabi nilang martial law ng mga kaibigan, sabi nila napakadelikado raw. Pero nung nalaman ko pangkwan pala yun mga kaibigan, pandisiplina sa mga tao para kahit paano, lalo pag sa gabi mga kaibigan. Kasi may mga karpyo-karpyo nung araw yung sinabi nilang martial law. Kumbaga wala ka nang makikitang mga tambay sa daanan, sa mga highway, sa mga kanto, sa mga eskinita. Napakadisiplinado nung araw mga kaibigan yung mga tao nun. Ang Pangulo pa nun si Apo Lakay mga kaibigan. Diba? Ang sumusuway naman dyan yung mga yung mga anti-Marcos mga kaibigan. Diba? Nais ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na tumayong matikas ang ating bansa at hindi upang maging sunod-sunuran sa US. Sa panahon ni Marcos, ang disiplina ay lubos na naitanim. Sa mga tuntunin ng mga patakarang pang-ekonomiya, itinayo niya ang International Rice Research Institute at binago ang bansa bilang number 1 na bansang nagproproduce ng bigas sa buong Asya. Isang katangahan ang ginawa noon ni Cory Aquino na pagpapasara sa mga proyekto ni Marcos dahil ayaw niyang maalala ng mga tao kung gaano kasama yung mga Aquino nung araw mga kaibigan. Kumbaga papakinabangan ng Pilipinas sana yung mga proyekto ng ating mahal na Pangulong Apo Lakay.
Tapos hindi niya tinuloy yung proyekto na yun. Grabe ano. Ang pangalan ni Ferdinand E. Marcos. Hindi niya inisip ang kabutihan ng ating bansa at ng mga mamamayang Ang tawag dyan mga kaibigan, pagiging makasarili. Di ba? Pangulo na nga sila. Sarili pa rin nila iniisip nila. Wala silang pakialam sa mga mamamayan nila. Grabe. Pilipino. Bagkus, ang pinagtuunan ni Cory ng pansin ay ang siraan si Marcos at pabanguhin ang pangalan ni Ninoy. Mga minamahal kong kapatid, sinabi noon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na makakaranas na Tinatawag pa nilang bayani si Ninoy Aquino eh. Hindi naman naging presidente, hindi naman paano siya naging bayani mga kaibigan. Di ba? Natatawa na lang ako mga kaibigan kung sino man naniniwala sa akin, mga Aquino ngayon. matinding hirap ang mga Pilipino kung hindi papayag si Cory Aquino na buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Ngunit hindi nakinig si Cory at ipinagpatuloy ang pagsasara dito. Ito ay dahil ayaw niyang maalala ng mga tao ang pangalan ni Ferdinand E. Marcos. Lumipas ang maraming taon. Naghirap ang ating bansa. Bunga ng kamangmangan ni Cory na ipinagpatuloy pa ng kanyang anak na si Kung tutusin mga kaibigan, si Cory daw kasi nung araw, wala naman daw kasi alam sa kanya mga kaibigan sa mga politiko, mga pagtulo sa mga ganyan. Taong bahay lang daw kasi nung araw yan. Sabi sa balita mga kaibigan. Kasi ilang video na or na-review ko na video mga kaibigan, ilang video na nakita kong ganun ang sinasabi nila. Kaya nasabi ko rin naman dito. Pero hindi ko lang pinapatotohanan mga kaibigan. Kung baka sinasabi ko lang kung ano man yung nakikita ko at naririnig. Noynoy. Buti na lang at lumago ang teknolohiya. Nagkaroon ng social media. Naging madali ang pag-access ng mga impormasyong pilit itinago ng mga Aquino. Yung social media kasi talaga mga kaibigan ang totoong nagpamulat talaga sa atin lahat. Tapos si Tatay Digong, di ba? At ngayon ay alam na natin kung ano ang tunay na nangyari noon. Uulit pa ba tayo sa bangungot na iyon? Oh boy! Comment ka nga kapatid nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming Nga pala mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Aveneds, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. salamat po. Sa darating na eleksyon ay magkakaroon muli tayo na pagkakataon na itama ang mali ng ating kasaysayan at iboto. Sa madaling salita mga kaibigan, matagal na pala tong video na to. Ilang kailan ba to? Nung last year pa mga kaibigan, so ikat na natin dito kasi usapang politiko na to nung nakarang election eh. Itong part na to mga kaibigan kaya kakat na natin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.